Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Kasabay ng pagpanaw ng pinakamatandang aswang na si Lola Bekang ay ang pagsilang naman ng bagong pagkatao ni Luna bilang pinakamalakas na nilalang na nabiyayaan ng mutya ng pinagsamang lahi ng aswang, nagabunan at itim na diwata. Kusang dumaloy sa inosente niyang pag-iisip ang nangyari kung paano napunta sa kanya ang mutya at ang naging kamatayan ng matanda. Kaya't pinuntahan niya ang kinaroroonan ng nasunog na kubo nito. Sa pinakadulong bahagi ng masalimuot na gubat ay nahabag siya sa sinapit ng matanda. Sa kabila nito, pinasalamatan niya ang hindi inaasahang pamana sa kanya. Lumuhod si Luna sa harap ng sunog na kubo. Pinaglapat ang mga palad, pumikit at umusal ng sinseryosong panalangin para sa matanda. Paalis na si Luna nang bigla siyang matigilan. Naramdaman niya ang tila may presensyang nakapalibot sa kanya. Luminga siya sa paligid. Wala siyang nakita. Ngunit nang magsimula ulit siyang humakbang, ay biglang nagsulputan mula sa kung saan-saang panig ang mga nakakatakot na nilalang. Ang mga aswang, takot na napaatras si Luna, bagamat malakas ang pakiramdam niya sa isip at katawan, ay wala pa siyang karanasan na magamit iyon. Kaya hindi niya maiwasan matakot. Nakiusap siya sa mga aswang na huwag lumapit. Ang mga aswang naman ay nagkatinginan habang papalapit sa kanya at inaamoy-amoy siya. Sige sa pag-atras ang takot na si Luna, habang sige rin sa paglapit sa kanya ang mga aswang. Nang aatakihin na siya ng mga ito, ay napasigaw siya, ngunit kasabay ng pagsigaw niya ay ang paggising ng taglay na lakas ng mutya sa loob ng katawan niya. Tila may puwersang nagtulak sa kanya para igalaw ang mga kamay at paa at labanan ng bawat aswang na umaatake sa kanya. Nabigla ang mga aswang sa ikinilos ng dalaga. Ang dapat ay bibiktimahin nila ito, ngunit mukhang sila pa ang mabibiktima. Ang ipinakita nitong lakas ay hindi pangkaraniwan. Taliwas sa hitsura nito at pangangatawan. Ang kalaban ay nagpatuloy. Bawat pag-atake kay Luna ay sinasangga niya gamit ang mga braso. Binalian niya ng kamay at maging binti ang mga minalas na makalapit sa kanya. Hinablot ang dumaan sa ere. Ibinalibag ang gumapang sa lupa. Wala man lang sinuwerte na makalikha
nigalo sa kanyang katawan. Sila ang balak mambiktima, pero sila ang nabiktima ng hindi nakikilalang dalaga. Dahil sa nasaksihan, ang iba ay nagsiatrasa na. Nang wala na ang mga aswang sa paligid, ay napaluhod si Luna sa lupa. Tinitigan ng sariling mga kamay. Hindi siya makapaniwala na siya na hindi man lang magawang sumagot o kaya'y lumaban sa isang normal na tao ay nagawang makapagbagsak ng mga aswang at mapaatras ang iba pa. Ngayon, sigurado na siya na ang dahilan ay ang mutyang isinubo sa kanya ni Lola Bekang. Tumayo na siya at umuwi sa kanila. Lingid sa kanya, may isa pang nakasaksi sa nangyari. Namamangha mula sa pinagkukublihan. Sinundan ng tanaw ang papaalis na dalaga. Siya, si Safero, isang binatang gabunan. Pagdating sa kanilang kubo, sinalubong siya ng talak ng tiyahing si Manda. Saan na naman daw ba siya nanggaling? Wala raw siyang silbi. Wala raw siyang kwenta. Iyon ang palaging linta niya sa kanya ng tiyahin na kabisado na niya. Talo na naman siguro sa madyong, kaya siya na naman ang napagbuntungan ng init ng ulo. Sabay sa bunot pa sa kanya, balak siyang ingud-ngud sa kalderong wala pang sinaing. Ngunit hindi siya nakatiis. Sinangga niya ang kamay nito. Nagulat ang tiya Manda niya. Lalo itong nagalit. Kaya muling umigkas ang kamay para sampalin siya. Pero muli lang niya itong sinangga. Pinilipit hanggang sa mapangiwi ito sa sakit. Nabigla rin si Luna sa kanyang ginawa. Humingi siya ng tawad, ngunit sa galit ng tiyahin ay ipinagtabuyan siya. Hindi alam ni Luna kung saan siya pupunta. Naisip niya ang nobyong si David. Ngunit papunta pa lang siya sa bahay nito ay nakasalubong na niya. May ka-holding hands itong babae. Habang naglalakad, nagulat si David pero mas pinili niyang lampasan si Luna. Nakadama ng sobrang sakit ang puso ni Luna. Biglang humangin ng malakas. Tila ipo-ipong sumuentro kay David at tinangay ang binata. Inihagis ng hangin sa kung saan. Habang ang babaeng kasama nito ay natulala na lang sa pangyayari. Nagpatuloy sa paglalakad si Luna, papalayo na parang walang nangyari. Ang tungkol kay Luna ay mabilis na kumalat sa iba't ibang balwarte ng mga aswang. Gayon din sa kaharian ng mga itim na diwata. Lahat sila ay iisa ang naiisip na sa ordinaryong nilalang na iyon ipinasa ng pinakamatandang aswang ang kanyang mutya. Kaya naman ang mga aswang at ang mga itim na diwata ay nagkanya-kanyang plano kung paano nila magagapi at makukuha sa dalaga ang mutya. Habang ang dalaga ay naghihinagpis sa loob ng gubat, muli siyang napalibutan ng panganib. Sa pagkakataong iyon ay mga itim na diwata naman ang nagtatangka sa kanya. Umiiyak man ay nagawa pa rin ni Luna na lipunin isa-isa ang mga itim na diwata. Hindi umubra sa kanya ang mga itim na usok na kapangyarihan nila. Kahit
nagkakandaubo sa makapal na usok ay parang hangin lang itong hinahawi at pinapawi ni Luna. Sa kanila niya ibinunto ng kanyang paghihinagpis dahil sa kanyang tiya Amanda at nobyong si David. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.